Allahu Akbar! Allahu Akbar! انهزام النفط الامريكي. Sa pinakahuling yugto ng digmaan, isang napakalakas na hakbang ang ginawa ng United States. Ayon sa mga ulat, ito na raw ang pinakamabigat na military strike na inilunsad nila mula nang magsimula ang conflict. Sa bagong serye ng pag-atake na ito, pumasok sa operasyon ang mga B-2 stealth bombers ng Amerika. Ito ang mga bomber na halos hindi nakikita ng radar, kaya nagagawa nilang makalapit sa target nang hindi agad natutuklasan. At ang dala nilang armas ay hindi ordinaryo. Ang mga eroplanong ito ay naghulog ng tinatawag na bunker buster bombs. Mga bomba na may bigat na humigit kumulang 30,000 pounds bawat isa. Dinisenyo ang mga ito para tumagos sa makakapal na lupa at konkretong struktura bago sumabog, kaya kayang sirain kahit ang mga pasilidad na itinayo sa ilalim ng lupa. Ang target ng mga pag-atake ay ilan sa pinakalihim na nuclear at missile production facilities ng Iran. Mga lugar na matagal nang pinaghihinala ang sentro ng kanilang advanced weapons development. Dahil sa tindi ng pinsalang dulot ng mga strike na ito, may mga ulat na nagsasabing ang sitwasyon sa Tehran ay nagiging mas desperado. May mga impormasyon na lumalabas na sinasabing ang pamahalaan ng Iran ay tahimik na nakikipag-ugnayan sa Russia, partikular kay Vladimir Putin, upang humanap ng paraan para magkaroon ng ceasefire o tigil putukan. Kung totoo ang mga ulat na ito, maaaring ibig sabihin ay naghahanap na sila ng paraan para tapusin ang laban bago pa lumala ang sitwasyon. Para mas maunawaan kung gaano kaseryoso ang nangyayari, tingnan natin ang sinabi ng isa sa pinakamataas na opisyal ng militar ng Amerika. Ayon kay Admiral Brad Cooper, ang kasalukuyang namumuno sa US Central Command, since the first 24 hours of this campaign, Iranian ballistic missile and drone attacks have dropped drastically. But it's worth pointing out that Iranian forces continue to deliberately target innocent civilians in Gulf countries while hiding behind their own people as they launch attacks from highly populated cities in Iran. Of course, forces executing Operation Epic Fury aren't just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them by hitting Iranian missiles and drones as we also strike their defense industrial base. Just last night, our bomber force hit a large ballistic missile manufacturing facility as an example. kinumpirma niya na ang mga strike ng Amerika ay talagang tumama sa mga pasilidad ng Iran na ginagamit sa paggawa ng missiles. Sa kanyang pahayag, malinaw niyang sinabi na ang mga operasyon na ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng militar ng Estados Unidos upang pigilan ang kakayahan ng Iran na mag-develop at mag-deploy ng mga bagong sandata. Para mas makita kung gaano kalaki ang pinsala, tingnan natin ang before at after images ng isa sa mga nuclear facility ng Iran na matatagpuan sa Parchin. Sa lugar na ito, hindi lang nuclear research ang ginagawa. Matatagpuan din dito ang ilang military installations at missile production facilities ng Iran. Ibig sabihin, isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang military industry. Sa mga satellite images na inilabas, kitang-kita ang epekto ng pag-atake. Makikita kung paano tinamaan ng mga GBU-57 bunker buster bombs ng United States ang bagong nuclear site na ito ng Iran. Ang mga bombang ito ay hindi basta ordinaryong armas. Ito rin ang parehong 30,000-pound bunker buster bombs na ginamit ng Amerika noong operasyon na tinatawag na Operation Midnight Hammer. Noong panahong iyon, ginamit ang mga bombang ito para sirain ang ilang nuclear facilities ng Iran. Ngayon muli silang ginagamit. Pero sa pagkakataong ito, ang target ay ang mga bagong pasilidad na itinayo ng Iran sa mga nakaraang taon. Pero hindi lang nuclear sites ang tinututukan ng Amerika. Kung titingnan pa natin ang ibang satellite images, makikita rin ang before at after ng isang malaking military complex sa parehong lugar sa Parchin. At sa mga larawang ito, malinaw na makikita na maraming gusali ang tuluyang nawasak, habang ang iba naman ay malubhang napinsala. Ang nakakatakot dito ay ang sobrang eksaktong accuracy ng mga strike. Hindi basta-basta bumabagsak ang mga bomba kung saan-saan. Hindi sila tumatama sa mga kalsada. Hindi rin sila nag-aaksaya ng munisyon sa mga estrukturang walang halaga. Sa halip, direkta silang tumatama sa mismong mga gusaling mahalaga sa operasyon ng militar. Para bang alam na alam ng mga strike kung alin ang pinakaimportanteng target.
At para mas maipakita kung gaano ka-precise ang mga pag-ataking ito, may isang video na kumalat na talagang ikinagulat ng maraming analyst. Sa footage na ito, makikita ang pagwasak ng US forces sa isang Iranian Su-22 tactical bomber. Pansinin ninyo ng mabuti ang nangyari. Ang strike ay dumaan mismo sa bukana ng hangar structure, kahit na halos hindi naman nakikita ng malinaw ang mismong bomber sa loob. Sa madaling salita, hindi nila binumba ang buong gusali. Ang ginawa nila ay tinamaan mismo ang loob ng hangar kung saan naroon ang eroplano. Ito ang dahilan kung bakit maraming military observers ang nagsabi na parang isang malinaw na mensahe ang ipinapakita ng strike na ito. Kung gugustuhin ng militar ng Amerika, maaari nilang pasabugin ng buong bubong ng hangar, katulad ng ginagawa ng karamihan sa mga militar sa mundo. Pero sa pagkakataong ito, tila ang layunin ay hindi lang basta sirain ang target. Parang ipinapakita rin nila kung gaanong ka-advance at ka-precise ang kanilang mga armas at jets. At ayon sa mga opisyal ng Amerika, hindi lang simpleng pagwasak sa kasalukuyang sandata ng Iran ang layunin ng operasyon. Hindi lang missile stockpiles ang target, hindi lang Air Force ng Iran ang pinipigilan. Ang mas malaking layunin ay sirain pati ang kinabukasan ng kanilang military production. Ibig sabihin, ang mga target ngayon ay mga pabrika na gumagawa ng Iranian missiles at drones. Kapag nawasak ang mga factory na ito, hindi lang kasalukuyang armas ang mawawala sa Iran, kundi pati ang kakayahan nilang gumawa ng mga bagong sandata sa hinaharap. At ayon kay Secretary Hegseth, kinumpirma niya mismo ang puntong ito sa isang press conference 2 araw ang nakalipas. Pakinggan natin ang sinabi niya. The most important component I'd like to emphasize today. Soon and very soon, all of Iran's defense companies will be destroyed. For example, as of 2 days ago, Iran's entire ballistic missile production capacity, every company that builds every component of those missiles has been functionally defeated, destroyed. Buildings, complexes, and factory lines all across Iran destroyed. So we're shooting down and destroying what missiles they still have in stock, but more importantly, ensuring that they have no ability to make more. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naglabas naman ng panibagong pahayag ang presidente ng Iran tungkol sa posibilidad ng tigil putukan. Pero may isang malaking problema dito. Ang mismong taong nagsasalita ay halos walang tunay na kapangyarihan sa loob ng sariling bansa. Kung matatandaan ninyo, kamakailan lang ay humingi pa siya ng paumanhin sa mga bansang nasa Gulf region dahil sa mga aksyon ng Iran. Ngunit ilang oras lamang matapos ang pahayag na yon, agad siyang kinontra ng militar ng Iran. Ayon sa mga opisyal ng military, walang dapat ipagpaumanhin ng Iran sa kahit sinong bansa. At dahil doon, napilitan ng presidente na bawiin ang sarili niyang sinabi. Ngayon ang parehong presidente na yon ang nagsasabing nakausap daw niya si Vladimir Putin at pati ang presidente ng Pakistan. Ayon sa kanya, handa lamang daw ang Iran na tapusin ang digmaan kung matutupad ang ilang kondisyon. Una, dapat daw kilalanin ang tinatawag nilang legitimate rights ng Iran. Pangalawa, gusto nila ng reparations o bayad para sa pinsala ng digmaan. At pangatlo, humihingi sila ng garantiya na hindi na sila muling aatakihin sa hinaharap. Sa totoo lang, para sa maraming analyst, parang hindi makatotohanan ng mga kahilingang ito. Lalo na kung iisipin na hindi na nga nila kontrolado ang sarili nilang himpapawid dahil sa tuloy-tuloy na airstrikes. Pero may isang mas interesante pang detalye. Habang sa publiko ay sinasabi ng Iran na hindi sila makikipagnegosasyon hanggat hindi natutupad ang kanilang mga kondisyon. May mga ulat na nagsasabing sa pribadong usapan ay tila handa na silang umatras at ito ay kinumpirma pa mismo ng Russia. Kung matatandaan ninyo, sinabi rin ng presidente ng Iran na kamakailan lang ay nakausap niya si Putin. At ayon sa mga ulat sa mga pag-uusap na yon, ay may posibilidad na si Putin ay nakipag-usap din kay President Trump tungkol sa usapin ng tigil putukan. Ayon sa Russia, may isang alok na inilalagay ang Iran sa mesa ng negosasyon. Handa raw silang ilipat ang kanilang 400 kilograms ng enriched uranium sa kustodiya ng Russia at hindi ito bagong ideya. Noong 2015 may katulad na nangyari. Nung pumirma ang Iran ng isang nuclear deal noong panahong iyon, tinanggap din ng Russia ang ilang bahagi ng enriched uranium ng Iran bilang bahagi ng kasunduan. Ngunit kung mangyayari ito ngayon, magiging napakalaking hakbang iyon. Dahil bago magsimula ang digmaan, malinaw na sinabi ng Iran na hindi nila kailanman ibibigay ang kanilang enriched uranium sa mga negosasyon.
Pero ngayon matapos nilang makita kung paano naapektuhan ang kanilang militar sa digmaan, tila handa na silang isuko ito. Sa kabila nito, tinanggihan pa rin ng Estados Unidos ang alok na yun. At malamang may malinaw na dahilan kung bakit. Kahit handa ang Iran na ibigay ang uranium, ayaw naman nilang isara ang mga pasilidad na kayang gumawa ng bagong uranium sa hinaharap. Ibig sabihin kahit mawala ang kasalukuyang supply nila, mananatili pa rin ang kakayahan nilang gumawa ng panibagong nuclear material. At iyon mismo ang problema na matagal nang pinagtatalunan bago pa magsimula ang digmaan. Hindi gustong isuko ng Iran ang kakayahan nilang gumawa ng nuclear bomb kahit pa sabihin nilang wala silang planong gumawa nito. At may dahilan kung bakit hindi madaling paniwalaan iyon. Ilang beses na kasing ipinakita ng Iran na handa silang mag-enrich ng uranium lampas sa level na kailangan para sa nuclear energy. Halimbawa, mayroon na silang 60% enriched uranium. Para sa mga nuclear reactor na ginagamit sa energy production, hindi kailangan ng ganong kataas na level. Karaniwang kailangan lamang yon kung may plano kang bumuo ng nuclear weapon sa hinaharap. At dahil ipinakita na nila noon na kaya nilang lumampas sa mga limitasyon, mas nagiging mahirap para sa ibang bansa na magtiwala sa kanila pagdating sa enrichment capability. Dahil sa teknikal na proseso ng uranium enrichment, kailangan mo lang pabilisin ang pag-ikot ng centrifuges para makagawa ng uranium na sapat na para sa isang nuclear bomb. Habang nagpapatuloy ang mga usapang ito, may isa pang mahalagang pangyayari sa international stage. Mukhang may binubuong international coalition para protektahan ang Strait of Hormuz. Ito ang isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Ayon kay President Trump, maraming bansa ang apektado sa posibilidad na isara ng Iran ang strait na ito. Dahil dito, sinabi niya na maraming bansa ang magpapadala ng kanilang mga warships kasama ng United States upang siguraduhin na mananatiling bukas at ligtas ang daanang ito. Ayon pa sa kanya, kahit na malaki na ang pinsalang tinamo ng militar ng Iran, madali pa rin para sa kanila na magpadala ng drone, maglagay ng mina sa dagat o maglunsad ng short-range missile attack sa daanang iyon. At kahit maliit na aksyon lamang iyon, maaari pa rin itong makagulo sa isa sa pinakamahalagang shipping routes sa mundo. Dahil dito, iniling din ni Trump sa ilang malalaking bansa tulad ng China, France, Japan, South Korea, United Kingdom at iba pa na magpadala ng kanilang mga barkong pandigma upang tumulong sa pagprotekta sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, hindi niya sinabi kung alin sa mga bansang ito ang tunay na nagpadala ng kanilang warships. Batay sa mga ulat, tila marami pa sa kanila ang hindi pa nagdedesisyon. Isa sa mga pinaka-interesanteng kaso ay ang France. Dahil ayon sa mga pahayag ng ilang French officials nitong mga nakaraang araw, handa raw silang tumulong. Pero hanggang ngayon, tila wala pa silang pinal na desisyon kung sasali ba sila sa coalition. Halos ganun din ang sitwasyon ng United Kingdom. Matapos ang pahayag ni Trump, sinabi ng UK government na pinag-aaralan pa nila kung paano sila makakatulong sa international coalition. Samantala, habang nangyayari ang lahat ng diplomatikong usapan na ito, hindi pa rin tumitigil ang mga airstrikes ng Estados Unidos sa loob ng Iran. Sa isa sa mga bagong video na lumabas, makikita ang headquarters ng Revolutionary Guard sa lugar ng Rabat Karim malapit sa Tehran. Sa footage na yon, malinaw na makikitang ganap na nawasak ang gusali matapos ang isang malakas na strike. Bukod pa rito, kamakailan ay naglabas din ng pahayag si President Trump na nagsasabing ang mga operasyon ng Estados Unidos ay nakatuon din sa mga individual na responsable sa marahas na pagpatay sa mga protester noong January. At ayon sa kanya, may mga bagong hakbang na gagawin laban sa mga taong sangkot sa mga insidenteng yun. Ang pahayag na iyon ay inilabas lamang kahapon. And we're trying to be nice about it. We're not doing it. Now, they'll go around and shoot civilians all over the place, but we don't do that. But we could take out elements of what they have in terms of infrastructure. They would virtually never be able, time wouldn't matter, never be able to reproduce it. And so far we've chosen not to do that. But we have hit them so hard. I mean, they have virtually no military left. They do have the thugs walking across it, and when they're caught, they will be tried and executed when those thugs are caught. And we have them on tape who they are, and they better turn in their guns. But, you know, we have tapes of some of these people that go around shooting the protesters. Maybe all of them, when we add it all up. And they're going to have a big problem after this is over. Have they been targeted yet? I don't want to say that.
So we have a lot of tape, and we have a lot of people. We know exactly what they look like. And they're going out and they're shooting protesters for just literally standing, not for doing anything, for standing on the street. They're killing people. And prior to this starting, they killed 32,000 people.